James, I'm sorry pero hindi pa tayo pwedeng magpakasal. Hindi ko pa kayang iwanan ang obligasyon ko sa pamilya ko. Pero, puro bulakbol naman po yung kapatid niyo eh. Alam mo, kahit minsan pasaway si Maya, hindi ako bibiguin nun, no? Nay, Joyce, Maya, si Melissa, asawa ko. Tito, bakit ganun? Bakit si Ate Joyce bawal magpakasal? Tapos, si Kuya Andre, pwede magpakasal? Ang daya-daya naman. Wala man lang naglinis ng bahay. So ano gusto mong palabasin? Tamad ako? Huwag mo akong tinataguro. Bitawan mo ako! Walang nga! Walang nga! Joyce, tama na! Ang masaktan ang asawa ko? Kuya, siya nagsimula, siya ang pagsabihan mo! Ako pa rin ang panganay rito. Asawa ko si Melissa, kaya respetuhin mo siya. Pag inulit mo pa yan, hindi lang yan mapapala mo. Nakaka-imbiyer na yung kapatid mo, ah. Ay nako, hayaan mo na yun. Ayokong pag-usapan yun. Iinit lang ang ulo ko. Nakaka-impure na daw. Kaya nakaka-impure na. Kasi inaaway niya si Ate Joyce. Kaya ipapagtanggol ko siya. Aray! Ano ba? Oh. Bakit ka nananabunot? Wala akong ginagawa sa'yo, ha? Ginagawa, ah. Sige, isa pa. Aray! Ano ba? Kaya na nga agad. Pinagsasabi mo. Ikaw nga tong unang nanabunot, eh. Wala nga akong ginagawa sa'yo, di ba? Wala. Eh, sino nanabunot sa akin? Ewan ko sa'yo. Bakit kasi nang... Ba't ikaw? Huwag mo kong pinikon, ha? Mainit ako na ako sa inyo. Ano? Pinag-away mo sina kuya? Bakit mo ginawa yun? Kasi po, galit po sila sa inyo eh. Jillian, hindi magandang asal yung gumaganti sa iba. Hindi mo dapat ginagawa yun. Kahit galit po sila sa inyo, hindi po kayong babawi. Kahit na. Kasi pag gumanti ka sa ibang tao, lalo lang kayong hindi magkakaayos. O, tapos yung relasyon nyo, magkakalayo pa kayong dalawa. O, diba, hindi magandang asal yun. Sige po, hindi ko po yun gagawin kahit kanino. Sige, very good. Huwag mo kakalimutan yun pag naging tao ka na, ha? Opo. Ay, may itatanong pala po ako sa inyo, Ate Joyce. Ano yun? Hindi ba po kayo napapagod na maging mabait at saka maging mapagbigay sa pamilya mo, pati sa mga kapatid niyo po? Alam mo, Jillian, kahit biguman ako kay Kuya Andre, iniisip ko na lang nandiyan pa rin si Maya. Iniisip ko na siya na lang yung pag-asa ko. Maya, nag-test ka na ba? Test ng pregnancy test. Kasi napapansin ko nung isang linggo ka pa nagsusuka. Hindi kaya buntis ka? Hindi ko alam kung buntis ako or what. Paano ba malalaman yun? Halika. Saan tayo pupunta? Sa drugstore. Bibili tayo ng pregnancy test para malaman natin kung positive ka o hindi. Tara na. Maya, dalian mo na dyan. Malilate na ako. Oh, hindi ka naman pala naligo eh. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ang tagal-tagal mo? Tsaka bakit parang namumulat namamaga yung mga mata mo? Umiiyak ka ba? Bakit naman ako iiyak, ate? Sabi na nga may ayusin pa ako. Ace, may sasabihin sa'yo si Maya. Talaga? Ano? Ano to? Buntis si Maya. Ace, anong gagawin natin?
Ipatanggal mo. Dahil kapag di mo ginawa yun, hihiwalayan kita. Tara. Ay! Ba yan, Jillian? Huwag ka masyado maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Kasi po, Ate Joyce, may sasabihin po ko sa inyo. Tungkol po kay Ate Maya. Kay Maya? Ano yun? Nakita ko po yung kapatid niyo na si Ate Maya umiiyak. Bakit naman siya umiiyak? Gusto ko po siyang kausapin, pero hindi po pwede. Kaya hindi ko po alam kung bakit po siya umiiyak, Ate Joyce. Sigurado may problema din po yun. Maya? Ate? Oh, itong allowance mo para next week. Hindi na. Meron pa naman ako. Sa'yo na muna yan. Aba, milagro. Tumatanggi ka sa pera. First time ata to, ah. Maya, may problema ka ba? May nakapagsabi kasi sa akin na nakita kang umiiyak sa labas kagabi. Anong problema? Ate, wala naman akong problema. May napanood lang kasi akong drama. Sino ba nagsabi sa'yo nun? Huwag mo nang tanungin. Sigurado ka wala kang problema? Kulit-kulit naman eh. Wala akong problema. Maniniguro lang. Ayoko nang may sagabal sa pag-aaral mo. Tandaan mo, ikaw na lang ang pag-aasa ko, kaya huwag mo akong bibiguin, ha? Payakap niya. Jillian, ha? Niloloko mo ko. Ano ba pong iniisip niyo? Eh, naninibago lang kasi ako kay Maya. Lagi na siyang maagang umuwi ngayon, eh. Ayaw niyo ba po yun? Hindi na po siya nagbubulakbol? Maganda nga yun, pero para kasing may kakaiba sa kinikilos niya. Malakas ang kutob ko na may problema talaga siya, tapos hindi niya lang sinasabi sa akin. Tingin ko rin po may problema din po yun. At saka, tingin ko po talaga, nagsisinungaling lang po yun sa inyo. Grace, Bakit na naman? natatakot ako. Huwag kang mag-alala, okay? Akong bahala sa'yo. Ang importante, patanggal natin yan. Yun ang importante, Maya, okay? Kaya mo yan. Ay, naku. Sorry ah. Natagalan na ako doon sa isa. Sandali lang at magugas lang ako. Wala yan, wala yan. Isipin mo, okay? Carla, Ate Joyce, ano pong ginagawa niyo dito? Nakita mo ba si Maya? Wala po siya dito eh.
umabsent po siya ulit. Ulit? Bakit? Kailan pa ba siya hindi pumapasok? Magdadalawang linggo na po. Carla, meron bang nambubuli kay Maya dito sa school? O baka naman may nakaaway siyang teacher niyo? Wala naman po. Eh, anong problema? Ang buong alam ko pumapasok siya, tapos hindi naman pala. Baka naman may alam ka, oh. Sige na, sabihin mo naman sa akin. Si Maya na lang po ang tanongin niyo, Ate Joyce. Tinanong ko na siya, pero hindi siya nagsasalita. Carla, sige naman, oh, please. Sabihin mo na sa akin. I promise hindi ko sasabihin na sa'yo ko nalaman. Ate ako ni Maya. Kaya may karapatan akong malaman kung anong gumugulo sa kanya. Sabihin mo na sa akin kung anong problema para alam ko kung paano siya matutulungan. Ate Joyce, buntis po si Maya. Hindi pwede. Imposible yung sinasabi mo. Carla, huwag ka mag-iimbento ng kwento. Sabihin mo sa akin kung ano ang totoong problema ni Maya. Yun po ang totoo. Ako po yung sumama kay Maya nang bumili po siya ng pregnancy test kit. Positive po ang lumabas dun. Kaya totoo po yung sinasabi ko sa inyo na buntis si Maya. Hindi niya ba talaga nasabi sa inyo kung saan siya pupunta? Hindi nga eh. Parang hindi mo kilala yung kapatid mo, no? Alam mo nang bulakbol yun eh. Tsaka ba't intense na tense ka dyan? Oo nga, Joyce. Masyado kang aligaga dyan. Eh, uuwi din naman yun. O, ayan na pala si Maya. Kanina ka pa hinihintay ng ate mo. Saan ka nang galing? Sa school po. Joyce! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo sinampal si Maya? Ilang beses pa. Ilang beses ka pang magsisinungaling, Maya. Bakit hindi niyo siya tanungin, Nay? Ano, Maya, ha? Bakit hindi ka magsabi ng totoo? Malakas naman ang loob mong gumawa ng kalokohan, di ba? Sabihin mo ngayon kung anong pinasok mo. Ate. Joyce, ano ba to? Ha? Ano bang problema? Buntis si Maya! Nagdadalang tao ang walang utang na loob na batang to. Tikitok, mukhang nadadagdagan na naman ang problema ni Ate Joyce. Ang dami talagang problema ng mga tao. Kaya minsan, nagtataka na ako sa'yo kung bakit gusto mo pa rin maging tao eh. Tik-tak! Hindi naman ganun sila Inay Lynette at saka si Itay Nelson. Kapag naging tao ako, wala naman akong kapatid. Walang magbibigay sakit ng ulo ko. Katulad ni Ate Joyce. Di ba kawawa naman si Ate Joyce? Oo nga eh. Tik-tak! Totoo ba sinasabi ni ate mo? Sorry po. Sorry? Paano nangyari yun? Wala ka naman pinapakilala sa amin ng boyfriend mo, ah. Diyos ko, Maya! Bakit ka naman nagpabuntis? Sino may gawa nito, ha? Sino may gawa nito sa'yo, ha? Sagutin mo ako, Maya! Si Ace po. Si Ace! Alam ba na? Ha? Pananagutan ba niya to? Gusto pa nga niya palaglag yung baby ko eh. Palaglag? Hayop yung Ace na yan, ha? Bubugbugin ko yan kapag hindi ka niya pakakasalan. Andre, minahon ka. Pakakasalan? Gusto mong pakasalan ng lalaking yun si Maya, kuya? Tapos ano? Dito rin siya titira? Joyce! Dagdag pabigat na naman sa akin? Sinasabi mo pabigat kami ni Melissa rito? Ang sinasabi ko, huwag niyo nang dagdagan ang problema ko. Dahil sa inyo palang nauubos na ako! So sa bibig mo mismo nagsasabi ang totoo, ha? Na masama ang loob mo na nakikitira kami rito? Joyce! Ang pinag-uusapan natin dito, si Maya! Huwag na kayo magtalo! Hindi, Nay. Hindi lang to tungkol kay Maya. Tungkol to sa inyong lahat. Tungkol to sa ginagawa niyo sa akin. Pagod na ako.
Dahil wala na kayong ginawa, kundi maging pabigat sa akin. Bakit ganun, Nay? Binigay ko na sa inyong lahat. Ginawa ko na ang lahat. Pero binaliwala niyong paghihirap ko. Binaliwala ninyong lahat. Ikaw naman, Kuya. Akala ko ba maghahanap ka ng trabaho? Ang dami-daming trabaho dyan, bakit hindi mo pagtiyagaan? Bakit? Dahil kampante ka na hindi ka magugutom. Dahil akong nagpapakain sa inyo! Tumigil ka, ha? Tama na! Ano ba, Andre? Hindi ako titigil. Kahit bugbugin mo ko. Kailangan niyo malaman na totoo. Ikaw naman, Nay. Yung sobrang perang inaabot ko sa inyo. Imbes na titipirin niyo, pinagsusugal niyo pa. Pinagsabihan ko na kayo dati, pero wala pa rin. Sana man lang naisip niyo na tinitipid ko rin yung sarili ko para lang meron akong maiabot sa inyo. Hindi na nga ako nagbe-break para lang mapagkasya ko yung iniipon kong pera. Ikaw naman, Maya. Nagtiwala ako sa'yo. Kung ano-ano nang ang racket ang pinasok ko. Para lang mabayaran ko yung tuition mo. Kinahihiya mo yung pagmamanikin ko? Pero ako, wala akong pakialam. Kahit anong trabaho yan, papasukin ko para lang mapag-aral kita. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Hanggang kailan yung iaasa ang lahat sa akin? Napapagod din naman ako, ah. Binigay ko na sa inyo ang lahat. Pati na sarili kong kasal, hindi na natuloy. Ano pang gusto niyo sa akin? Ano pang gusto niyo? Tikito? Asan na kaya si Ate Joyce? Saan kaya siya napunta? Malamang nagpapanamig muna yan ang ulo. Tik-tak. Eh, kanina ko nga lang nakita siyang nagalit. Puwera na lang kapag pinagsasabihan ka niya. Pero iba talaga yung kanina eh. Nakakatakot. Anyi. Kasi naman, ang pasaway ng pamilya niya eh. Pati ako, sumasakit na ulo ko. Tingnan mo, lalong kumukulot mo ko, di ba, Tikito? Ganon? Ganon. Ay nako, kung hindi lang sinabi ni Ate Joyce na masamang gumanti. Ay nako, gagantihan ko siya. Kukurating ko pa sila. Inumin mo na muna to. Ang pakalma. Ano ba nangyari? Ba't ka ba umiiyak? Gusto ko lang magpalipas ng sama ng loob, James. Ayoko na muna sa bahay. Ano nga nangyari? Sige na, tell me. Si Maya, buntis. Anak ng... Ito namang si Mayo. Dagdag pa ng sakit ng ulo. Alam mo, Joyce, kung ganyan din ang pamilya mo, hayaan mo na sila. Tigilan mo na yung sarili mong kaasa, magbabago pa sila. Alam naman natin di mangyayari yun eh. Umalis ka na dyan. Pakasal na tayo. James, alam mo naman kung anong sagot ko dyan eh. Alam mong hindi pa pwede. Kahit anong galit ko sa pamilya ko, hindi ko sila pwedeng iwan na lang ng ganun. Lalo na't ganito pa ang sitwasyon.
Kailangan ni Maya ng tulong. Ang hirap kasi sa'yo. Joyce, palagi na lang sila inuuna mo. Paano naman yung sarili mo? Tayo. Kung pamipiliin kita kung pamilya mo o ako, sino pipiliin mo? James naman. Padala na ng ticket yung ate ko. Sa 1 linggo na alis ko papuntang US. Sana by the time mangyari yun, nakapag-desisyon ka na. Akala ko ba, nagkasundo na tayo na maghihintay tayo. Joyce, noon yun bago pa mangyari ang lahat ng to. Ayaw rin naman kitang iwan knowing na ganito sitwasyon mo eh. Joyce, please. Please, sumama ka sa akin. James, huwag ka nang sumabay, please. Ang dami ko ng problema, huwag mo nang sabayan pa. Joyce, that's exactly my point. I want you out of this mess! Alam mo, Joyce, kung ayaw mo sumama sa akin, kung ayaw mo magpakasal sa akin, bahala ka. Kalimutan mo na may nobyo ka. Hindi niya pwedeng talikuran ng mga obligasyon niya. Pag ginawa niya yan, ako mismo ang tatakwil sa kanya. Si Ate Joyce naman po ang pinakamabait eh. Tinatakot niyo ba po siya? Bag mo! Bino! Nakikiusap po ako. Kailangan to ng pamilya ko eh. Anak, patawarin mo ko. Ayoko mawala ka, anak. Kumpirmado nga po na may nagaganap na holdapan ngayon dito sa Korean Mini Mart. Magaling din to si Dan eh. Sana nga lang eh, walang masama mangyari sa kanila. Di mo naman maiiwasan mag-alala ko. Ang bata-bata pa ng anak natin, Danny. Paano kung may mangyari sa'yong masama? Kakampi ko ang Diyos dito, kaya hindi niya ako pababayaan.